Hi mga kamamis dyan! So panibagong umaga na naman at ako ay naman isang virtual assistant ngayong araw. So actually, everyday naman po yung work ko. As you can see, I am on a meeting with my clients and also my co-VA. So we have a meeting about brainstorming on how to get more clients this year. To make story short, paano nga ba ako naging isang virtual assistant? Actually, dahil palagi ako nakatutok sa social media, dahil wala naman akong trabaho before, so naisip ko, bakit sa kaka-scroll ko, bakit di ko na lang aralin kung paano ang pagiging isang virtual assistant. Sa virtual assistant po, hindi naman pala ganun kadali. Nakikita ka ng milyon, nakikita ka ng ganitong digits, pero kailangan mo talaga mag-ipon ng knowledge, skills, para may mai-offer ka sa client kasi digital nga yung trabaho, so kailangan hindi lang siya basta-basta gagawa ka ng mga task kundi pinag-aaralan at kailangan bago tayo sumabak sa pagiging virtual assistant palagi po tayo kailangan may skills para naman ma-impress naman natin yung mga clients at magbe-benefits tayo pareho while working sa company nila. So dahil isa akong virtual assistant ngayon, my client is from Canada, so hindi ganoon kadali at lahat yun pinag-aralan ko. Lahat yun may mga trials, may mga errors, struggles ng pagiging isang virtual assistant. Isa sa mga ginawa ko na bakit ako nagkaroon ng trabahong ganito is because kailangan mo mag-isip kung paano ba yung diskarte mo, kung paano ka makakapagkaroon ng trabaho. Kaya ang ginawa ko nun, nagsali ako sa mga group, sa mga freelancers or virtual assistant na nagbibigay din sila ng mga trabaho na legit. Though yung maraming scammer, kaya dapat ingat ka rin. Hindi basta-basta na palaging nagbibigay ng mga information nyo online. So, syempre kailangan marunong ka rin mag-search. Andyan si Google, andyan si YouTube na pwede mong aralin muna bago ka magbigay ng informations. Nag-try ako online, like, ginawa kong 199 pesos. So, dahil gusto ko mag-earn ng knowledge, ang ginawa ko, nag-try lang ako ng 199 pesos para sa mga sponsored ads na nakikita ko. And so far, so good naman siya mga mamis kasi talagang kahit konti lang yung module na yon, yung presentation na yon, nagkaroon ako ng knowledge kung paano maging isang virtual assistant at malalaman mo kung ano talaga yung niche na kung saan ka magaling. Hindi porket magaling ka na sa lahat, pero meron dapat specific ka na niche na magbe-benefits ka in the future dun sa magiging clients mo. Tips mga mami kung saan ka pwedeng makakagawa ng magandang resume. Try ka sa Canva, free lang po yan, canva.com, type nyo lang po dyan sa Google at lalabas na yan, maraming mga samples ng mga resume na i-edit mo na lang at hindi ka na mahihirapan. Ilalagay mo lang mga experiences mo, information mo about sa'yo. Tips number 2, at kung alam mo nang kaya mo na mag-apply sa mga agencies or any companies, mag-try ka muna manood ng mga YouTube kung paano mga job interview at kung ano mga sasagot mo kasi big help din po ang nanonood sa mga YouTube or vlogs na pwede ka makakuha ng idea paano sumagot sa isang interview as a virtual assistant. Tips number 3, hindi mo kailangan magaling ka sa English as long as na kaya mo makipag-communicate sa client at naibibigay mo yung best mo. Merong mga client na nakaka-appreciate ng ganung effort lang. Nung nag-avail ako ng 199 pesos sa Facebook, yung sponsor ads na nakita ko lang for only 199 pesos. Akala ko scam siya, pero hindi naman pala. So, sa 199 pesos na yun, yung email management, virtual assistant, at kung paano gamitin ng mga social media at kung paano gumawa ng account. So, merong mga legit naman na kapag nag-avail ka, doon naman na yung mga short video na pwede kang magkaroon ng knowledge kahit konti as a virtual assistant. Meron namang mga masteral course na medyo may kamahalan pero legit naman sila at okay naman yung magiging result ng training mo sa kanila. So parang ako, dahil upgraded na ako ngayon, so ang ginawa ko, nag-earn ako ulit ng skills. So nag-aaral po ako ngayon as a Facebook media buyer at ngayon patapos na ako dun sa module or sa training
na pinag-aralan ko at si Jerly Plinky yung aking mentor doon. And so far naman nagagamit ko siya sa aming negosyo as a Facebook media buyer na gumagawa po ako ng mga mga sponsor ads, and hoping din po ako na makakuha ng long-term client as a Facebook ads specialist po. So sa mga aspiring virtual assistant dyan or magta-try pa lang, I hope na-inspire ko kayo dito sa aking short video. At kung isa ka sa mga naging successful na virtual assistant, so share mo naman yung story mo para ma-share naman natin sa ating mga viewers. Thank you!